51 billion na pondo dati sa loob ng 3 taon ng ni Pulong sa kanyang congressional district, ginagawang issue po ngayon. May issue po ba sa 51 billion? Basahin ko po sa inyo yung pinagmulan niyan. Ang 51 billion na issue po, parang ano yan, parang 125. No? Nakakashock. Kasi hindi naman natin alam 51 billion. Ito po ang pinagmulan niyan. Isang congressman na nagngangalang Saldico. Siguro naman marunong kayong makaintindi ng Tagalog, no? Huwag kayong mag-alala, hindi ko nababasa ang mga tanong niyo. Makukulit kasi kayo. Minamadali niyo pa akong sagutin kayo. Okay. Ito po ang sinabi ni Saldico mula sa Ako Bicol Party List. That is so much. Yang 51 billion. Tignan nyo Ano yung so much 51 billion? Ito kinukot natin siya. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion. Mukhang totoo po yan. Sa bagay, nung 18th Congress ay narinig ko na yan na napakalaking pondo ang narelease sa Mindanao, especially Davao. Tawag daw dyan Holy Land. Wala naman makapag-question yan sa Kongreso. Ang average 500 million to 1 billion. Pag 2 billion to 3 billion, medyo sacred cow ka na yan. So ano po yung question niya? Bakit daw 51 billion yung budget ni Pulong? Ng ilang taon? Taon yan hindi lang po isang taon yan. Okay. So, ano po ang tanong sa 51 billion? Nakita niya na ba? Etong nag-aakusa, hindi pa po nakikita yung dokumento. Kami po, hindi pa rin namin nakikita yung dokumento. Pero ganito po, no? Bago ka po sana, maski yung dokumento pala, hindi mo nakikita. Inakusahan mo na kagad. Ano ba inakusa? Binigyan si Pulong. Eto hindi pala binigyan. Napunta, nirelisan ng pondo yung South Mindanao, particular daw dun sa Davao, narelisan daw ng 51 billion. Ibig bang sabihin niya 51 billion na yan sa opisina ni Pulong binigay o sa Davao? Kasi magkaiba po yun, di ba? Yan po ba'y pondo ni Pulong sa kanyang opisina o pinondohan yung Davao? Hindi niya naman sinasagot. Mahilig kasi ang mga yan. Parang palalakihin lang po. 51 billion. Wala po silang binibintang na anomalya. Ibig sabihin, merong project dyan sa Davao. Kung totoo yan, hindi niya mapatunayan. Yung nag-aakusa nga, hindi mapatunayan. Ipagpalagay na nating totoo. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya, hindi kay Pulong napunta. Kung hindi sa Davao City. May proyekto sa Davao City, binadgetan ng gobyerno yung proyekto na yun ng Davao City. Halimbawa po, yan pong sa Cebu, malaki pong proyekto. Halimbawa po, binadgetan po yan. Kunwari po, gobyerno nagpatayo niyan. Binadgetan po ba yan? Sasabihin niyo po ba yan na yan yung sa congressman ng Cebu? Hindi, dahil proyekto yan yung Cebu, Cordoba. Napakalaking proyekto. Wala po siyang sinasabi na yan ba'y binulsay ang 51 billion na yan. No? Tandaan niyo po ang sinasabi niya, ang laki naman. Hindi po to chismis. Bali. ang hirap kausap ng mga tao rito. No? Ito po, binasa ko po to mula po kay congressman. Parang chismis, di ba? Yan, kita nyo, kayo nga nakikinig, parang chismis kayo. Ito po ay mula kay Congressman D. Ay Cobaco. Yan. Saldico. Galing po to sa politiko. Mahirap ka lang ngayon, kinakailangan pala sabihin mo kung saan yung source mo. Actually, hindi po ako nag-aakusa ng 51 billion. Baliktad po. Hindi po tayo nag-aakusa na may 51 billion si Pulong. Ito po si Saldico. No? Si Saldico po. Okay, ang tanong ko kay Saldico, yan ba'y sa opisina ni Pulong o sa Davao? Susunod kong tanong, wala bang proyekto na tinukoy kayo? Kayong mga congressman? Kasi congressman ka Congressman yung inaakusahan mo Yan bang pondong yan, walang natukoy na proyekto? Baka may malaking proyekto sa Davao na nagkakahalaga ng 51 billion. Hindi ko alam Serye ba yan ng mga proyekto? Wala bang mga tulay? Wala bang hinuhukay ng mga malalaking kabundukan dyan? Ang tanong ko sa iyo, Saldico, bakit mo ini-issue?
Ini-issue mo ba, pinagbibintangan mo ba si Pulong na binulsa niya yan? Tama po yun. Alam niyo po, pare-pareho tayo nagtatanong eh. Dapat po yung nag-aakusa po yung nagpapaliwanag kung ano yung akusasyon niya. Wala po siya akusasyon. Hindi niyo po pwedeng sabihin na kung tayo po, halimbawa to si Wada. Pag may natuklasan po tayo, 51 billion. Eh pag congressman ka po, nasa inyo lahat ng, di ba? Nasa inyo lahat. Hindi po yan, ang tanong ko nga, Ma'am Wada, baka nagkakamali ka ng dinideny ko yan. Hindi ko po yan dinideny. Ang tinatanong ko nga po, kanino po ba binigay yan? Sa Southern Mindanao ba? Sa Davao ba? O kay Pulong mismo? Kasi, hindi po lahat ng budget ng Davao ay kay Pulong. At sa mga Duterte. Pwede pong mag-budget katulad nga po sa Cebu. Hindi, sino ba mayor ng Cebu? Si ano na lang, si Gwen na lang. Hindi po binigyan ng budget si Gwen kung nagpatayo ng tulay dyan. Nakukuha niyo po ba yung point ko? Ang akusasyon ba ay binulsa o hindi? Ang akusasyon ba meron lang 51 billion? Wala lang, basta may 51 billion. E di akusahan na rin natin si Marcos na may trillion kang budget. Tapos putulin na natin. May trillion kang budget? Ha? Pangulo ka, may budget kang trillion? Tapos wala pong paliwanag. Ang gusto lang po nilang sabihin, ini-imply lang nila eh. Halimbawa po kay Jinggoy, pinagbintangan natin, binulsa ni Jinggoy. Pinagbintangan nung kung sino man na nag-demanda kay Jinggoy. Napatunayan ngayon na hindi niya binulsa ayon dito sa korte. Ano po ikakaso ninyo kay Pulong kung sakasakali? Nakita niya? Ano ba nangyari sa 51 billion? May budget sa Davao na 51 billion? Hindi ko po alam. Bakit niyo po ginagawang issue? Yun yung katanungan ko rin sa iyo, Saldi ko. May binibintang ka ba kay Pulong? Na ito ba ay ninakaw ni Pulong? O pinagbibintangan mo yung mga taga Davao na pinaghati-hatian nila yung 51 billion? Anong binibintang mo? Kasi ginawa nyo na yan sa confidential fund ni Sara Duterte. Ang sinabi nyo kay Sara Duterte, ginastos ng 11 araw. Ang tanong, binulsa ba ni Sara? Wala rin naman kayong okasyon, wala rin naman kayo. Kaya dapat ang nagpapaliwanag po yung nagbibintang. Anong mismo yung binibintang mo kay Pulong? Hindi po pwedeng mapangalawahan ng confidential fund 2 porket hindi kumikibo yung mga tao. Yun nga Badel, ang dapat linawin ni Saldi ko. Ikaw Badel, ninakaw ba ni Pulong? Sa tingin mo, walang naging malaking proyekto dyan? Kasi nakarating po ako sa Davao eh. Iniikot po ako ron eh. Kung problema nyo po yung sabay-sabay po yung mga proyekto ron sa Davao, nakita po ng dalawang mata ko kung gaano kalalaki yung proyekto doon sa Davao. Yung panahon na kino-question nila yan. Ngayon, ang tanong ko, kino-question nyo ba dahil sa tingin nyo ninakaw ni Pulong? O ano? Magbintang muna kayo bago natin pag-usapan. Kasi mahirap po yun, unfair po yun sa mga taga Davao na umangal lang si Pulong, na binawasan yung budget ng mga taga Davao, binuweltahan na siya, na malaki pala budget ng Davao. Ano ngayon kung malaki? Hindi po ba inaprubahan niya ng general ng pinirmahan po ng Pangulo yan? Tandaan po nyo, hindi lang po kauupo ni Pangulong Marcos ngayon. 2022 pa po umupo si Pangulong Marcos. Ibig nyo sabihin, noong 2023, budget, wala nang budget yung Davao dahil hindi na Pangulo si Duterte? Ano po yung tinatanong talaga ni Saldi ko? Kasi wala naman siya. Another confidential fund na sinasabi na may confidential fund, ginastos na 11 araw. Ano ngayon kung ginastos na 11 araw? Ngayon, eto naman, hindi sinabi na ninakaw ba? Binulsa ba ni Pulong? Ano ang kuna-question mo sa budget? Bawal bang magkaroon ng malalaking proyekto sa Davao? Tanong ko sa inyo, ang malalaking proyekto po ba pang Maynila lang? Bawal po sa Davao magkaroon ng malaking proyekto?